Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos, muli sa watulong ng Diyos mga kapatid, ay may panibago na naman tayong episode ng ating programa o palatuntunan na sumasahimpapawid dito sa Facebook at YouTube na Ang Dating Landas. Muli, para hindi na tayo makapagtagal, kaya ng ating palagi ang sinasabi sa mga ating nakaraan na episode, ano bang purpose ng ating programa Ang Dating Landas? Unang-una, marami kasing nagsasabi, lalo na yung mga marshal din sa Binyan, wala daw ganitong Katoliko. Paano walang ganitong Katoliko? Paano si Father Darwin ay Katoliko yun? Pari yun, nakikipagdiskusyon yun, sumisigaw yun. Dahil utos yun 58:1 ng Isayas, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Therefore, utos na sumigaw, utos na humiyaw, utos na punahin ang mali, hindi respetuhin at igalang ang mali. 44 ng awit, ganito ang sabi. Mapalad na ginagawang kanyang sanggaan ng Panginoon at hindi iginagalang ang mga sumusunod sa kabulaanan. Therefore, mapapalad palang tao yung ginagawang sanggalang ang Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pagtanggap sa utos niya. At pagsunod sa utos niya na pumuna, sumigaw sa 1:13 ng Tito. At anong manifestasyon nun? Hindi ginagalang ang sumusunod sa kabulaanan. Kaya pag nakita nating mali, pupunahin natin yan. Kahit nasa bus, kotse, barko, eroplano, handa namin punahin yan. Sapagkat yan ang aming tungkulin, makipagbaka. At ang sabi naman ni Pablo, 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan nito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ngayon, mga kapatid, ay meron tayong tatalakayin at ibubulgar natin ang maling aral at maling pamamaratang ng isang pastorato ng Baptist na meron silang programa o worship service yata nila o worship service kasi ang gulo na learn how to defend your faith daw na hindi naman sinusunod ng mga miyembro niya pag nangangaral. Kaya nga sinasabi ko sa mga miyembro niya, mas mabuting itong pastor humarap sa akin ng diskusyon kahit dun mismo sa loob ng kapilya nila basta't wala lang kasuhan ng trespassing Ngayon, pakinggan natin ang isa sa pinaparatang ng pastorato na ito o ng bulaang propeta na ito tungkol sa founder daw o nagtatag ng simbahang Katoliko. Kasi ang pinaparatang niya si Constantine. Panoodin natin mga kapatid. O itong si Constantine the Great ay nagsikap na magkaroon ng Universal Church. No? Itatag niya yung relihiyon ng pangmundo. Kaya tinatawag po yung Catholic. Catholic po, ibig sabihin ay universal, okay, Roman Catholic Church. Yan, at ating napanood, hindi ko kasi kilala itong pastor na ito, bagamat yung mga miyembro niya, kilala natin sapagkat sila yung mga nakakasagupa natin dyan sa plaza na hindi naman pala marunong sumagot sa tanong na ang alam lang na talata, 2:8 verse 9 of Ephesians, saka John 3:16, ligtas ka na, alib ka na sa church nila. At pagpunta ka sa church nila, katakot-takot na atake sa Katolisismo at sa aral Katoliko na siyang itinatag at itinuro ni Kristo, ang itinuturo nila dun sa kapilya nila. Awat tulong ng Diyos, ichinek ni kapatid na Noel ito sa Facebook. Abay, nakita ko. Kasi mga chismoso, mga miyembro nito, nag-i-stock sa mga maide ni Bro Noel Lalo na yung mga babae at saka yung mga pastor-pastorato No? Kaya nakita natin sa Facebook. Aba, kung hindi ko ba nakita, abay, tutuloy-tuloy pa ito sa pag-atake sa Katolisismo Ngayon, ang sinabi niya, itinayo daw ni Constantino yung simbahan sa Roma na tinatawag daw na Catholic means universal at yun daw ang Roman Catholic Church. Ngayon, hindi ko na na-record yung una niyang sinabi, mahirap daw kung sa church history pupuntahan. Kasi kung sa church history pupunta, talagang bobokya itong pastor na ito Ngayon, ayon sa kasaysayan at ayon sa istorya, totoo bang si Constantino ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Pakinggan natin mga kapatid sa The New Book of Knowledge Encyclopedia dahil hindi nang laman dapat Biblia ang batayan natin, gaya ng mga apostol lang dahil lang sabi sa 5:20 o 5:9 ng unang 1, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, mas lalong dakila ang patotoo ng Diyos. At isa sa manifestasyon ng patotoo ng Diyos in Old Testament, yung nasa 8:8 ng Job, na read the book of history and see. Ngayon, ayon sa kasaysayan, kasi sinasabi niya si Constantine tingnan nga natin, Pastor, kung si Constantine ba talaga yung founder ng Iglesia Katolika na isinerge mo sa ChatGPT. Ating basahin sa The New Book of Knowledge Encyclopedia dito sa volume 16 sa pahina 287. Pakinggan ninyo. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem. Hindi naman pala nag-umpisa sa Roma.
na sinasabi niya, ipinalaganap at itinayo daw ni Constantine sa Roma. Engot. Bakit? Dahil wala pa si Constantine na itayo na ang simbahang Katolika 2,000 years ago. Dahil si Kristo ang nagtatag nito. 16:18 ng Mateo. O ikay Pedro, hindi naman sinabing, o ikay Constantino, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At yung simbahan na yon na itinayo ni Kristo, yun yung tinatawag na haligit-saligan ng katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo, na siyang tinatawag na iglesia ng Diyos. Na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Hindi naman sinabing Baptist Church. Diyan sa Binyan, Laguna. Wala naman yun eh. Wala naman sa Biblia yun eh. Itinatag lang ng tao yun. Negosyo yan eh. Kaya ang lakas kumuha ng mga ikapo nga siguro niyang pastor na yan eh. At hindi na ako magtataka yung mga miyembro niya, yung mga alipores niya, pati itong mga babae na ito, na ipinangangarat at sinusoga nila. Samantalang yung pastor ay nagpapakasarap dun sa simbahang di aircon. Yun ang pinasosoga nila sa labas. Kaya sila ngayon ang nagiging alanganin sa amin. Kaya nagpapaawa sa Marshall sa Binyan. Oh, nagkakagulo na tuloy. Dahil sa inyo. Anong dahil sa inyo? Dahil sa inyo yun. Dahil ayaw nyo tugilan ng mga kapatid namin sa pananampalatayang Katoliko. Ngayon, kung yung iglesia ng Diyos na itinayo ni Kristo ng 1st century sa 16:18 ng Mateo, sa pamamagitan ni Pedro na siyang bato, dahil ang sabi dito sa paliwanag ng mga Bible scholars, o sa isang translation ng Biblia, ganito ang ating mababasa. O tinan mo, pastor, matututo ka dito. May maituturo ka patuloy sa mga miyembro mo. Todo pakinig ka sa akin ngayon, ha? O pati ito mga miyembro niya, mga alipores niya. O makinig kayo. Matututo kayo dito ng disiplina. O, basahin natin. Ang sabi dito sa... Ayan. Ba't nagkagulo-gulo kasi ito? Ayan, dito sa... This is 18 ng Aramaic English New Testament. I say also to you that you are Kepha. And on this Kepha, dahil si Pedro ang bato eh. Sa ibabaw ng batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking simbahan. Ngayon, yung simbahan na yon, yung pala yung tinatawag na haligit-saligan ng katotohanan, hindi naman pala Baptist Church. Na itinayo lang dyan sa Binyan. Na nagkaroon lang ng Reformation kamakailan lang. Kailan lang na-imbento, na itinatag lamang ng tao, hindi ni Kristo. Dahil sa buong tala ng Biblia, wala namang itinayo si Kristo na Baptist Church eh. Wala sa Biblia yun. Aral ng tao yun. 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Sariling aral nila yan eh. Dahil wala namang itinayo si Kristo na Baptist. Ang itinayo niya, yung tinatawag na iglesia ng Diyos na napunta sa Roma. Basahin natin sa 1:7 ng Roma. Sa lahat ninyong mga nasa Roma, iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Kaya yung nasa Jerusalem, napunta sa Roma. Hindi nag-umpisa sa Roma sa pamamagitan ni Constantino. Dahil si Constantino, wala pa, nandyan na yung iglesia na nakapunta sa Roma na itinayo sa Jerusalem. Katunayan, hawak natin sa kasaysayan, kapatid na JP, pakibalasa. Ayan, ito. Sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. And the church described that the society that Jesus Christ found. Kaya napakalinaw. Si Constantine ba nagtayo, kapatid na JP? Hindi. Si Kristo ang nagtayo. Kahit i-search nyo sa Google, who founded the Catholic Church? Constantine or Jesus Christ? Jesus Christ. Katunayan, ang sabi rin dito sa The World Almanac and Book of Acts sa pahina 688, Roman Catholic, founded by Jesus. Abay, napakalinaw ng mga referensya na ito. Na ang Katoliko, itinayo ni Kristo sa mga sari-saring aklat. Na yun yung tinatawag sa 16:18 ng Mateo, 3:15 ng unang Timoteo, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, na kinaaniban ni Apostol Pablo na tinatawag na iglesia ng Diyos. Na nung napunta sa Roma, tinawag na mga iglesia ni Kristo. 16:16 ng Roma. Mangagbatian kayo ng banal na halip. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Nominative, plural. In King James Version, churches of Christ. Mga iglesia ni Kristo. Bakit? Sapagkat yun ay nangalat. At ang sabi naman sa Catechism of the Catholic Church 8:11, this is the truth, that the Church of Christ is the Catholic Church. Therefore, the Church of Christ, according to the Bible, that founded 2,000 years ago, not by Constantine, but our Lord Jesus Christ,
is the Catholic Church. At inamin naman mismo ni Pastor yon. Catholic means universal, means laganap. Sapagkat ang utos ni Kristo, 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa. Nakayaon sa bawat bansa. Isa na dun sa Roma. Kaya nagsulat si Pablo sa Roma na tinatawag na mga iglesia ni Kristo. At ayon naman sa final na katuruan ng mga apostoles sa 9:31 ng Gawa sa Greek, o baka hindi mo alam magbasa ng Greek, Pastor, tuturuan kita, ang nakalagay sa Greek interlineal ay Ecclesian Katholes. Means universal. Tama ka doon. O doon sa ngayon ako doon. Nang ibig sabihin ng Catholic, universal. Natinignan naman natin sa Greek interlineal sa 9:31 ng Gawa, nangangahulang Catholic. Therefore, yung iglesyang laganap na itinayo ni Kristo noong 1st century, na ayon sa kasaysayan, yun ang Catholic Church, tinatawag na Ecclesian Katholes. Means universal, means Catholic Church. Kaya ang mababasa natin sa La Sagrada Biblia, mga kapatid, ganito ang ating mababasa, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Ngayon, ba't Latin ang binasa mo? Samantalang ang Biblia originated, translated in Greek, lalo na sa New Testament. Kasi, yung Latin na ito, o sa La Sagrada Biblia na Spanish, hinango ito sa mga original na translation sa 9:31 ng Gawa, original sa Grego, na Ecclesian Katholes means universal, means Catholic Church. Ngayon, ano bang tungkulin ni Constantine? Si Constantine ay dating pagano, na na-convert into Christianity. Na-convert siya sa pamamagitan ng iglesia na itinayo ni Kristo, na tinatawag na iglesyang laganap o Ecclesian Katholes na nakarating sa Roma, kaya tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana na itinayo ni Kristo noong 1st century. Talaga palang itong si Pastor nakakatawa magturo, no? Pinaglololo ko mga miyembro niya. Kaya yung mga miyembro niya naloko na sa labas Kung ano lang mga pinagbabasa, hindi na makasagot sa tanong, lalo na si Jimmy Neutron ba yun? O tsaka natin ipapalabas yan, hintayin ninyo. Nagpapainit lang kami, Pastor. Nagpapainit lang kami. Hintayin nyong mapisa yung init namin at sisiguraduhin namin sa inyo. Hindi kayo makakasagot sa mga tanong namin. Pag nakita namin kayo. Dahil automatically, diniskusyonin namin talaga yung mga miyembro nyo. Kaya ang magandang invitation ko dito kay Pastor, debate tayo. Patunayan mo na si Constantine ang founder ng Catholic Church according to references and according to Bible. Patutunayan ko si Kristo ang nagtayo nito, hindi si Constantino, ayon sa Biblia at ayon sa referensya. Kabubukan mo yan kasalbahihan mo yan hindi mo pagtatapat sa kapwa yan pangloloko mo yan. Bakit? Tignan mo, talagang hindi nag-aral ng ito nag grade 3 basahin natin sa aklat ng grade 3, sa Araling Panlipunan. Pakikita ko sa iyo, Pastor, kung gaano kaka-ignorante. Dito sa kasaysayan ng daigdig. Pang grade 3 ito, Biro mo, nagpastor ka, di ka nag-aral ng grade 3. Shame on you, Pastor. Basahin natin dito sa 179, nakalagay, nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano. Hindi naman sinabing simbahang pagano na itinayo ni Constantino. Tanong, nasaan si Kristo? Pangkalahatan, ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. Yung iglesia pala na itinayo sa Jerusalem, na itinayo ni Kristo, na napunta sa Roma sa pamamagitan nila Pablo at Pedro. Dahil ayon sa Bible Compact Dictionary, there is only one verses prove that Apostle Peter being in Rome. Kaya natayo yung iglesia sa Roma. Hindi itinayo o hindi nag-umpisa ang Iglesia Katolika sa Roma, kundi bagko sa Jerusalem, ayon sa kasaysayan. At itinayo ito 2,000 years ago. Hindi ni Constantino, kundi ni Kristo. Tutulan mo yan ngayon, pastoratoy ka. Panloloko sa kapwa mo yan, ngayon, may natutunan ka, pasalamat ka, napanood mo ito. Pati yung mga miyembro ng mga Baptist na yan, na nanonood ngayon. Baka pwede naman paunlakan niyo yung pastor ninyo ng isang maginoong diskusyon. Pangloloko sa kapwa yan, total. Malapit ako sa binyan, nasa binyan ito, sige, willing ako. Kahit sa tapat ng kapila nyo, magdiskusyon tayo, Pastor. Kakasaka? O hanggang bunganga ka lang talaga? Na maski si Apostol Juan kinokontra mo. 3:18 ng unang 1. Bumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nandi laman, kundi ng gawat katotohanan. Lalaban ka diskusyon? Sundin mo ito. 3:18 ng unang 1. Ngayon, para hindi na tayo magtagal, isa pa sa ibinabato niya at pinag-aralan nilang panloloko dun sa worship service nila, kasi puro atake sa Iglesia Katolika yung sign of the cross.
Wala daw sa Biblia sign of the cross. O panoodin natin ang pinagsasabi ng pastor na ito. Okay? Ipanalangin na sila ay mahango sa purgatorio. Later, yung purgatorio nga ay gagawin na lang doktrina. Tapos, noong AD 300 din po, doon din po nagsimula yung sign of the cross. 300 AD. So, nagsimula, tinuro nila na ikaw ay mag-sign of the cross. Sapagat pag nag-sign ka daw ng cross, iyan ay sign of Christianity. At ang mga demonyo daw po ay lumalayo pag nag-sign ka ng cross. Lumalayo ang demonyo. Pero ang tataka ko, pag sila ay napatapas sa simbahan nila, nag-sign of the cross, para may mga demonyo doon, kaya nag-sign of the cross sila. Sapagat yun daw ang panlaban sa demonyo. Bakit pagtapas sa simbahan, ang nag-sign of the cross, baka may demonyo doon sa simbahan. Okay? Yan, at ating napakinggan mga kapatid, mga kababayan, si Pastor, at pagpasensyahan nyo na kung medyo nawala yung lakas ng ating mic sapagkat nalobat. Ngayon, ang sabi ni Pastor, wala daw sign of the cross sa Biblia. Imbento daw, imbento. Hindi ibig sabihin pala mga apostolis nag-imbento. Lalo na si Apostol Pablo, dahil si Apostol Pablo nagsulat ng unang Korinto At ang nagpasulat nun si Kristo, hindi naman ikaw na nagmamarunong kang pastor ka. O, basahin natin sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo nga na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sino yung Panginoon na yun? 20:28 ng 1, yung tinawag ni Apostol Tomas na Panginoon ko, Diyos ko. At yun ang ating Panginoon sa Kristo. Anong sabi ni Pablo? Pati naman, Pastor, matututo ka na naman. May maituturo ka na naman sa mga miyembro mo. O, din na, JP. O, sahin natin sa 1:18 ng unang Korinto. Sapagkat ang senyas ng cross, senyas, ano ba sa English yun? Sign. Kung may senyas ng cross o salita ng cross, ano sa English yun? Sign of the cross. Ngayon, ano mangyayari doon sa mga ayaw ng senyas ng cross o salita ng cross o sign of the cross? O pakinggan natin. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila. Sa mga ayaw, yung mga hindi makapagganon, ay kamangmangan sa kanilang nangapapahamak. Kaya mga kapatid, kung patuloy kayong makikinig sa mga pastor nang ayaw ng sign of the cross, mapapahama kayo dyan dahil direktang kaaway ng Diyos yung Baptist pastor na yan. O, 10:27 ng Hebreo, kundi kakilabot na paghihintay, darating ang paghuhukom at nagniningas na apoy ang tutupok sa kaaway ng Diyos. Pastor, ikaw pastor ka ng Baptist, kaaway ka ng Diyos. Pati mga miyembro mo, kaaway ng Diyos. Bakit? Sapagkat kamangmangan sa inyo yung senyas o salita ng krus na ayon mismo kay Apostol Pablo, siyang kapangyarihan ng Diyos. That is the sign of our salvation, because the cross, according to the Bible, 6:14 of Galatians, but God forbid that I should glory save on the cross. Therefore, according to Apostle Paul, the sign of the cross or the cross, it is symbolized the salvation. Dahil hindi sa pamamagitan ng cross, hindi maipapako si Kristo. Nung gusto nyo isili-electric si Kristo, ipako sa Baptist Church. Mas mahirap yun. Walang yan, semento yung ano ninyo semento yung kapilya ninyo kagagawa lang no? Kapatid na JP, Kaya, mga kapatid, yung isa niya pang sinabi na kung pagtaboy ka sa demonyo ang sign of the cross, ba't pag pupunta kayo sa kapilya ninyo, nagkagaganong-ganong kayo, ibig sabihin pala, may demonyo dyan sa kapilya ninyo. May demonyo dyan sa simbahan ninyo. Tingnan mo kung gaano kakitid ang utak ng pastor na ito. Hindi naiintindihan. Halimbawa, eto kwento lang ito total mahilig sa kwento itong mga pastor ito. Hindi ko kwentuhan ko kayo. May isang sundalo, binigyan siya ng baril ng presidente. Ang sabi ng presidente, iputok mo yan sa kaaway mo. Saan gagamitin ng baril? Sa kaaway. Pero ipuputok niya ba sa presidente? Hindi. Ipagsasalot niya. Ginagamit niya ang baril, hindi lang upang pangtagtag sa kaaway, kundi upang pangsalot sa presidente. Ganon rin ang sign of the cross na panakot sa demonyo. Katunayan, takot ka nga sa sign of the cross. Ayaw mo mag-sign of the cross. Hindi ko pala yung demonyo. O, diba? Nakita mo bang nag-sign of the cross yung mga Baptist na yan? Hindi nga Yung pisa ng congregation nila, ayaw nila sign of the cross Sapagkat sila'y sinasabi sa 1:18 ng unang Korinto na nangapapahamak, na ayaw ng salita o senyas ng cross. O, pastor, natuto ka na naman.
Sinimulan mo ha, tapusin mo. Magtema ka pa ng magtema tungkol sa doktrinang Katoliko na sinasabi mo, how to defend your faith. O ngayon, matututo ka talagang dumipensa once na mapanood mo itong video na ito. Di ba? Kapatid na JP, napakalinaw, di ba? Kaya, yung sign of the cross, hindi lang basta ini-honor ang Diyos. Dahil ang binabanggit natin dito, Ama, Anak at Espiritu Santo, nasa 28:19 ng Mateo yun. At sa 1:18 ng unang Korinto, yun ang kapangyarihan ng Diyos, yung sign of the cross o salita ng cross na ayaw ng mga napapahamak o kaaway ng Diyos. Kaya napakalinaw, ayaw ng kaaway ng Diyos sa cross. Ayaw ng kaaway sa salita ng cross, kaya ayaw niya mag-sign of the cross dahil kayo yung tinutukoy dito, mga papahamak dahil sa maling impormasyon ninyo, mga chismoso kayo, mga pastor kayo. Lalo ka ng pastor ka dyan sa binyan. Tingnan lang natin, kung kakasa ka ng diskusyon, hihintayin ko yung panig mo ha, susubaybayan ko yung mga worship service ninyo. Tignan natin. Hintayin ko kasam nyo. Dahil once na kumakasa ka, linggo, pupuntahan ka namin dyan sa kapilya mo. Paunlakan nyo kami. At panindigan mo yung mga pinagsasasabi mo sa simbahang Katoliko. Kaya mo, pastor? Malaki na muscle mo? Tignan natin. Ngayon, pakinggan pa natin ang isa sa mga paratang niya patungkol sa simbahan. At iisa-isahin natin ito sapagkat malaking pangloloko ito dahil kasinungalingan itong kinakalat niya. At ang kasinungalingan ay sa 8:44:1, kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang inyong ibigawin. At isa sa nasa ng kanilang ama na ginagawa nila yung pagpatay at pagsisinungaling. At isa dun sa uri ng kasinungalingan, yung pagsasalita ng walang batayan. At kung may batayan, kasinungalingan. Hindi history, kundi history o istorya mo, pastor. Pakinggan natin yung isa pa niyang sinabi kapatid na JP at i-play natin. Pakinggan natin mga kababayan. 75, yung veneration of angels ay kanilang tinuro. At veneration sa mga namatay na ng mga santo. Okay? At kasabay din dito yung paggawa ng mga images, mga ribulto. Yan po ay during AD 375, inundurso nila ang pagsamba sa mga anghel. Na kita natin na kasalanan po yan. Sinaway ng Panginoon noon ng anghel si Pedro nang siya ay sumamba sa anghel. Sinaway din ng anghel si Juan nung mag-attempt na sambahin niya yung anghel na nagsasabi sa kanya ng revelation ng Panginoon. So nagpatiruhod siya sa harapan ng anghel upang sambahin. Sabi ng anghel, mag-ingat nga na gawin mo yan. Ako'y servant lamang ng Panginoon, sumamba ka sa Diyos. Okay? So yan po yung parang simple, parang banal na siyempre, anghel ay sa langit. Yan, napakinggan natin at hindi natin nasagot kanina yung ukol sa purgatorio kasi inventong aral lang daw rin ng purgatorio eh. Kung di ka ba naman egot talaga. Kasi yung purgatorio, that is originated, translated in Spanish. Ang problema sa pastor na ito, naghahanap ng purgatorio sa Tagalog na Biblia at sa English na Biblia. Para ka naghahanap ng Chinese sa Bisaya at naghahanap ka ng Ilonggo sa Kastila. Napaka-imposible talaga. Mahanap mo yung purgatorio sa Tagalog na Biblia at sa English na Biblia or purgatory. Ngayon, tignan natin sa Spanish kung saan originated ang salitang purgatorio. Wala ba tayong mababasa? Basahin natin dito sa 3:19 ng unang Pedro sa La Sagrada Biblia. O pastor, meron ka na namang natutunan ha? Ikaw ha? Anong sabi? A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, que doro la fabricación del arca, el Padre se entiende por espíritu las almas y por cárcel el purgatorio. At ito'y pinuntahan ni Kristo nung nangaral siya sa kailaliman ng lupa. Ang tawag sa Spanish, purgatorio. Ano yung binasa natin? La Sagrada Biblia. Kaya, kung La Sagrada Biblia, Biblia ba o hindi? Biblia. Ngayong Biblia, nabasa ba natin sa Biblia purgatorio? Malinaw. Sinong nagsulat ng unang Pedro? Si Apostol Pedro. Sinong nagpasulat kay Pedro? Si Kristo. Dahil si Kristo lang may autorisasyon na magpasulat sa mga apostoles nung mga sinasabi niya at nung doktrinang itinuturo niya at isa doon ang purgatorio. Kaya pastor, pasalamat ka sa akin ha. May natutunan ka na naman. Baka mamaya may purgatorio na sa relihiyon ninyo. Ngayon, ang sabi niya, inventong aral daw yung veneration. Nako, na mali pa siya. Dahil para sa kanya, ang veneration, pagsamba.
Ang veneration, hindi pagsamba. Hindi yun latria. Hindi yun pagsamba, kundi pagrespeto. Tanong, mga kababayan, biblical ba ang pagrespeto sa mga anghel o sa mga banal? Old Testament pa lang, tinuturo yan. Kala ko pa naman, nag-aral ka ng theology. O basahin natin dito sa 2:46-47 ng Daniel. Ayan. At ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa, lumuhod, at nirespeto si Daniel. Para saan? Para kilalanin na ang kanyang Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Yun naman pala ang veneration, is to respect to the saint. Respetuhin ng mga banal. Dahil wala namang official doctrine ng Catholic Church na sambahin ng mga anghel. Tinan mo, pastor, naloko na. Hindi mo naintindihan yung salitang veneration. Hindi naman pagsamba yun, pagrespeto yun. Bakit? Our Catholic faith, page 220, anong nakalagay? We do not worship the saint. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Pag sinabing adore God, sinasamba lang namin ang Diyos. Dahil ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, sana naman nag-search ka ng Catechism of the Catholic Church, pastor, wala ka niya, ibibili kita. Anong nakalagay? We worship only a one God in three person. Father, Son, and of the Holy Spirit. Dahil wala namang kaming aral na sumamba sa mga santos, sumamba sa mga anghel, bine-venerate lamang namin sila, at ang kahulugan nun ay pagrespeto na mababasa natin sa 2:46-47 ng Daniel. At tama naman yung binasa mo, si Apostol Pedro nagpatira pa sa anghel kasi sinamba niya, kaya sinaway siya. Wala namang kaming aral na sumamba sa anghel, pero mo, chismoso ka talaga. Doon rin sa Apokalipsis 22:8-9. Nasa San Juan, nakakita ng anghel na sinasabi sa kanya yung revelasyon ng Diyos na ayon mismo sa iyo, nagpatira pa si Apostol Juan. Tama naman yun, wala namang magtutol dun Dahil yung pagpapatira pang klase na ginawa ni Apostol Juan ay pagsamba. Dahil dalawa ang pagluhod o meaning o konteksto ng pagluhod o pagpapatira pa sa Biblia. Isang pagsamba at isang hindi pagsamba kundi pagrespeto. At yun yung veneration sa 2:46-47 ng Daniel na nirespeto ni Haring Nabucodonosor si Daniel na ipinatuloy ni Kristo sa bagong tipan. 5:17 ng Mateo, sapagkat ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan kundi upang ganapin. O ngayon, sabit ka ngayon, pastor, ano? O ngayon, mga kapatid, para hindi na tayo magtagal, panoodin pa natin ang isa niya pang paratang tungkol sa aral ng simbahan. Para hindi na tayo magtagal pa, panoodin natin. Ang Katoliko para i-exalt si Mary. Biro mo, Mother of God, manginginig ka talaga sa harapan ni Maria kasi sapagkat ang titulo niya ay Mother of God. Now, there is no such thing as Mother of God. No, sapagkat walang nanay ang Diyos. Ang Diyos ang simula ng lahat In fact, ang Diyos ang gumawa kay Mary. Walang nanay ang Diyos. Ngayon, binanggit niya yung Mother of God. Wala daw ina ang Diyos. Hindi daw pwede magkaila ang Diyos ayon sa Biblia. Sino ina ni Kristo? Ikaw? Ilalabas ng bakla ka. At yung pagiging bakla, pastor, kahit wag mo nang aminin, sa 6:9 ng unang Korinto. O hindi nyo ba alam na ang mga liko ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag kayong padaya ni ang mga nakikiapid, mananamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, ni ang mga nagsasababae. Sa isang translation, mga bakla. Nako, pastor, parang gusto mo yata ikaw ang maging ina ni Jesus, ayaw mo si Mama Mary, Parang nakakapagtaka, kapatid na JB, Talagang ang weird. Sabi niya, weird daw ang doktrina natin. Hindi ka kasi marunong magbasa ng Biblia, Kaya sinasabi mo weird. Ngayon, wala bang ina ang Diyos ayon sa Biblia? 4:4 ng Galacia, sapagkat isinugo ng Ama ang kanyang anak na ipanganganak ng isang babae. Ngayon, yung anak pala ng Diyos, na nung pinapaupo pa sa kanan ng Ama, si Kristo, 1:8 ng Hebreo, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, di Diyos. Ngayon, kung yung pinaupo sa kanan ng Ama na si Yesu Kristo ay Diyos at umirang ng walang pasimula, 1:1 ng Juan, at nasa pasimula nung wala pang tao, sa papaanong paraan niya isinugo? Ipanganganak ng isang babae. Therefore, yung ipanganganak ng isang babae, Diyos.
Katunayan, nasa Old Testament na hula, 9:6 ng Isayas, sapagkat sa ating ipanganganak ang isang bata. Ipanganganak at ang kanyang pangalan tatawagin Makapangyarihan Diyos. Therefore, yung ipanganganak, Makapangyarihan Diyos. Sinong manganganak? Ikaw. Lalabas niyan, bayot ka. Sino nanganak? Si Maria. Sa pamamagitan ng ano? 15 ng Hebreo, sa pamamagitan ng haing katawan o yung katawang tao na ginamit ni Kristo para makababa siya dito sa lupa.